Magagamit na ninyo ang lesson ng dugukan para sa inyong mga divine mission, manggiling kayo. Sabihin man natin, wala kaming mga pasyente, mahilingan. Kagabi, ang dami-daming mga kaluluwa, nahilingan ninyo kagabi. So, sa napakaraming mga kaluluwa na hilingan ninyo kagabi, panggagamot na yan. That's the mission of the practitioners of dugukan. Pagtulong sa paggamot ng buhay at kalikasan. So, sa pagtulong niya sa paggamot sa buhay, yung mga kaluluwa ay buhay. Hindi na kailangan na hanapin pa yung katawan. Wala naman, namatay naman sila sa physical na mundo. So, ang kaluluwa na nila ang iyong hilingan. Totoo man yan, every kalag-kalag, maraming mga kaluluwa. Dahil pinahintulutan sila sa Diyos ng mga guardian ng mga kaluluwa sa astral dimension na lumabas. Palabasin sila talaga para magbisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Ay ito lang hindi dali maintindihan ng mga tao dahil sa sinaunang mga katuruan, hindi man itinuturo ng mga ancestors na may alam nito. Kaya yung aral ng mystical order formation, yan ang star mapping ng lahat ng mga misteryo na itinuro sa mga tao, ngunit hindi na ipasa sa bagong henerasyon dahil nawala ang katuruan. Kaya hindi alam ng tao. May blinding ignorance ngayon na nagaganap sa mga nakakaraming mga tao dahil hindi talaga maintindihan, dahil hindi itinuturo except for the very few. Maliban lang sa konting mga tao na naturuan dahil napili sila sa mga sinaunang mga maestro, naturuan sila ng mystical order formation. So, ano ibig sabihin ng mystical order formation? Mga aral yan ng spiritual. Kagaya ba sa panahon ni Jesucristo, pag sabi ni Jesucristo na huminto ang hangin, ay huminto ang hangin na malakas at dumating ang katahimikan ng lawa. Ngunit, sa kanyang mga tinuruan ay masyadong malaking mga paniniwala. Takot na takot sila na natulog ang kanilang maestro at nagbagyo, malakas na unos at lumaki ang alon ng lawa. Kaya ginising nila ang kanilang maestro. Sinabi na, maestro, mamamatay na tayo dahil ang laki ng alon, ang lakas ng hangin. Kaya sinabi ni Kristo, mga daong jutay o pagsalig. Sinabi ng mga taong mga konting pananampalataya, ngunit napakalaking mga paniniwala. Pero napakakonting or maliit na mga pananampalataya. Kaya napakalaking kaibahan itong pananampalataya at saka paniniwala. Ito ang katuruang nawala. Ang katuruang nawala, ang itong katuruan ng pananampalataya dahil lahat ay mga naniniwala. Kaya dito sa dugukan, ang sabi ko sa inyo, lalo na pa magsabi kay ay ako SGM, malaki talaga ang aking paniniwala sa iyo. Hindi tayo balansin yan dahil ako ay walang paniniwala sa inyo. Nang ibig kong sabihin, malaki ang inyong paniniwala sa akin at ako ay hindi naniniwala sa inyo, paano tayo magkatugma? Ang isa lang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, hindi ito ibig sabihin na hindi ko tiningnan ang inyong mga kakayahan. Ang inyong mga kakayahan ay higit pa na mas mataas kaysa akin kung ganyan natin tingnan. Dahil maraming mga bagay na hindi ko magawa at kayang-kaya ninyong gagawin. Ngunit sinasabi ko ay ako ay hindi ako naniniwala sa inyo at kayo ay malaking paniniwala sa akin dahil hindi yan ang itinuturo ng dugukan. Ang itinuturo ng dugukan na kayo ay may pananampalataya. Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay makuha ninyo sa mystical order formation. Alamin ninyo ang katotohanan dahil ang katotohanan ay magbibigay sa inyo ng kalayaan. Dahil dito ngayon sa magulong mundo na ating kinalagyan, ito ay napakagulong mundong kinalagyan.
Dahil pag ang isang tao ay maghanap ng katotohanan, pag hindi siya nananampalataya at marami siyang mga kaalaman, batay sa kanyang paniniwala, masyadong mabulag ang kanyang kaluluwa sa tunay na katotohanan nangyayari ngayon sa ating mundo. Dahil napakaraming mga kaalaman ngayon, ang mundo watak-watak ang mga kaalaman. At matutunghayan ninyo yan. Basta mag-umpisa ka na yung magbasa, magtanong, magsikap na unawain ang kasaysayan, unawain ang katotohanan. Iba ang katotohanan, iba ang kasaysayan. Dahil may mga kasaysayan na nagawa because of the politics of time. At may mga nagaganap na hindi natala sa kasaysayan kasi hindi nasangkot sa politics of time. Kaya ano yung katotohanan? Ngayon, I'll give you an example. Napakaraming mga Supreme Superlight Angels dyan sa kalangitan natin ngayon. Ngunit walang kahit isang taong nagtanong, saan ba galing yan? Galing ba yan sa ibang galaksy? Galing ba yan sa ibang bituin o planeta? Pero pag may kumita na pumasok sa ating mundo, grabe ka kontrobersya ng mga tao. May mga pumasok na ngayon dito sa ating mundo. Mga taga-malayong mga galaksyo, taga-malayong planeta. Ngunit ngayon ba lang yan nangyayari? Ng kasaysayan nagsasabi, sa siuna-unang mga panahon, ang mga kasaysayan ng mga Anunnaki na galing sa ibang planeta. Gaya lang sa ibang mga kalangitan. So, ano ang katotohanan ng tao? Kung ang kanyang minimithi sa kanyang buhay ay hanapin niya ang kanyang kaligtasan, nasa masyadong karami-raming mga kaalaman, ngunit hindi nabuo sa kanyang pagkatao ang paniniwala. Dito lang siya, o hindi nabuo sa iyang pagkatao yung pananampalataya, at iyong nabuo lang sa kanya ay yung paniniwala. So, higit sa kaalaman ay karunungan, higit sa paniniwala ay pananampalataya, higit sa pananampalataya ay pagkakasatuparan ng kaluluwa or soul realization. That is the point that the lesson of Dugukan, hindi tayo nagtuturo ng mga paniniwala. Ang ating itinuturo dito ngayon ay actual practical lesson. Matututo kayo ng methodology ng Dugukan. Ano yung methodology ng Dugukan? Matutunan ba ninyo lahat yan? O basic konti lang? Pag kayo ay maniniwala sa akin. Of course, fundamental yung maniniwala tayo. Maniniwala tayo sa ating leader para punta natin doon. Mag-practice tayo ng lesson ng Art of Life. Mag-practice tayo lesson ng Dugukan Martial Arts System. Mag-practice tayo ng hilot. Pumunta kayo dito. Nag-practice kayo. Dahil sa umpisa kayo ay naniniwala. Then pag malalim na itong ating mga tinuturo, nakikita na rin ninyo na lumalalim na itong mga katuruan. From the hilot, pumasok na si Angels Contact and Correction. And then from the actual practical lessons ng movement, exercise ng Art of Life, pumasok na tayo sa conscious astral travel. Pumasok na tayo sa mga dimensional. Napakaraming mga dimension. Ibig sabihin, nagsimula tayo sa paniniwala. Ngunit, pagdagdagan na natin na masyadong dagdagan ng ating paniniwala, ano ba ang limitasyon ng paniniwala? Masasabi man natin ang ating mga paniniwala ay yung pinakamataas na dahilan ng ating kaunawaan. Ay, ibig sabihin yan, ang ating paniniwala ay hindi yan ang pinakamataas na dahilan ng ating kaunawaan. Dahil pag hindi din tayo maingat sa ating paniniwala, yan din yung dahilan na tayo ay may nakakabulag na kamangmangan dahil alam na natin ngayon na mayroon ng Angels Contacts and Correction. Ngunit, hindi pa rin tayo naniniwala. Dahil dito tayo sa ating paniniwala na isa, na ang ating paniniwala ay lubos na kaalaman, malayong malayo sa karunungan. Dahil walang mystical order formation.
ang katuruan ni Hesukristo sa sinaunang panahon ay mystical order formation. Lahat ng mga divine master na bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, natutuong divine master, in the person of Jesus Christ, the best example ay mystical order formation. Lahat ng mga hindi mystical order formation ay nahahana yan sa kaalaman. Kaya napakahalaga itong kaalaman. Kaya ngayon, tayo ay may kaalaman. So ngayon, nandito tayo ngayon at ating naintindihan ang ating mga sinasabi. Ngunit pag dito tayo kung ano ang direksyon ng hantungan ng ating mga kaalaman. Ano ang direksyon ng hantungan ng ating mga kaalaman? Ating tingnan. Ngayon ay kalag-kalag man ngayon. Bisaya na kalag-kalag, All Saints Day, All Souls Day. Ngayon, All Souls Day ngayon, di ba? So nitong kalag-kalag, ito ay ang hantungan ng ating lahat ng mga kaalaman. Dahil ang ating mga sinaunang mga ancestor natin, dahil maraming mga kaalaman, ay humantong din sila sa panahon ngayon, every year, mayroon tayong celebration ng kalag-kalag. Ngunit, wala na sila ngayon sa physical na katawan. Nandiyan na sila sa kanilang kinalagyan ngayon sa kabilang buhay. Astral spiritual world. Yan ang hantungan ng lahat ng kaalaman. At ang hantungan ng lahat ng karunungan, ano ang hantungan ng karunungan? Ang hantungan ng karunungan ay yung tinuturo ni Hesukristo na siya ay namatay at nag-ascend into higher dimension. Umakyat siya sa langit, binuhay muna niya ang kanyang katawan, hindi siya umakyat diretso na iniwan ang katawan. Binuhay niya ang kanyang katawan at umakyat sa langit. Si Enoch Schaefer ay namatay, ay hindi namatay. Ngunit umakyat sa langit. Dinala ng fiery chariot of God. To make the story good, inilarawan sa mga writer ng kasulatan, riding the fiery chariot of God. Na ibig sabihin, yung light ship, hindi na dumaan ang kamatayan dahil sa pagiging mabuting tao, hindi makasalanan, hindi siya dumaan ang kamatayan. Dinala mismo ng Diyos sa langit. Kaya talaga ang Diyos ay nakatira sa langit. Hindi lang natin masasabi na yung langit na yan ay nandyan ba sa planeta o nandyan ba sa bituin o wala dyan sa planeta at bituin. Kaya kayo ay pag magtanong kayo kung saan galing ang mga Supreme Superlight Angels, hindi yan galing sa planeta. Hindi yan galing sa ibang galaksy. Hindi yan galing sa mga bituin. Kaya huwag kayong magtaka pag sabihin ng mga tao o mga may alam sa higit na kaalaman, hindi lang karunungan, na may mga extraterrestrials na pumasok sa ating planeta. Ang Anunnaki, hindi ba yan extraterrestrials sa sinaunang panahon pa man yan? Itong mga sky gadra, mga sun gadra, hindi ba yan mga taga-ibang planeta o taga-ibang mundo na matutunghayan sila sa sinaunang mga tao diyan sa kalangitan in the forms of sun or light? Yan. Misteryo yan. Ngunit walang kapaliwanagan by this time dahil nawala ang katuruan ng Divino Maestro. Ang katuruan na yan, that is spiritual teaching. Kaya ngayon, napakaraming mga spiritual teaching, ngunit ang ating tiningnan ngayon, ito bang spiritual teaching na ating pinag-aralan ngayon ay angkop ba ng ating tinatawag na mystical order formation na spiritual na mga pagtutulunan o mga katuruan na itinuturo mismo ng Diyos na galing sa langit, bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao? Ayan, malaking tanong yan. Hindi ko kasasagutin yan dahil nasa sa atin yung paghahanap sa katotohanan na yan. Ngayon, we are giving the data na mayroong mga Supreme Superlight Angels dyan sa kalangitan ngayon. Napakarami. At in fact, sinasabi yan ni Hesukristo. Sa katapusang mga panahon, mangguwa ng mga anghel dyan sa kalangitan. Karon lainon sa Diyos ang mga pinatikan sa Diyos.
Ito sa mga taong dili pinatikan sa Dios. Ano yung mga taong hindi pinatikan ng Diyos, pinatikan niya ng yawa. Ano ba ibig sabihin ng yawa? That is Satan. If we have to construct it, mayroon silang mga seal of the opposite formation or Satan as described by the ancient writers. Satan or Satan. And then the seal of God, what is the seal of God? Kaya sinasabi dyan na huwag mo nang galawin ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa nila natatakan ang mga lingkod ng Diyos. At sa kaulihang mga panahon, bago matapos ang panahon, ay lumabas diyan sa kalangitan ang mga anghel ng Diyos sa langit. Ang mga anghel ng Diyos sa langit ay lumalabas diyan sa kalangitan sa hindi pa matapos ang panahon o sa malapit na matapos ang panahon. Hindi ang mundo. So, sa malapit na matapos ang panahon, lumabas ang mga anghel sa langit diyan at sila ay makikita sa mga tao. So, sinong yung lumabas? Mga anghel ng Diyos sa langit. Then, in contrast with that, lumalabas din ang mga anghel ng yawa. Pag nasaan yung Diyos, nandun din ang yawa. Ibig sabihin, may lumalabas din na maraming mga anghel ang yawa dyan sa kalangitan. So, paano man natin maintindihan ang mga bagay na ito pag hindi tayo nag-aaral? Itong tinatawag natin na mystical order formation, yung katuruang espiritual na itinuturo ng banal na guro. Okay, ako ay magbasa. Huwag kayong magsasabi. Sabihin lang natin na, nagbasa kaya yan ng mga kasulatan. Ay, sasagutin ko, nagbasa ng kasulatan. Maraming kasulatan. Napakarami. Nagsulat nga tayo ng aklat. Ngunit, ano ba ang aking kaalaman sa mystical order formation pag hindi ako nag-aaral talaga ng katuruan ng banal na guro? At sa anong paraan? Ito ang tanong ngayon, ano ang katuruan ng banal na guro? At saan matutungayan ang katuruan ng banal na guro? Kaya ako ay pumasok sa paaralan na hindi dito. May tao bang matututo na hindi siya pumasok sa paaralan? Kaya yung paaralan ko yung mga kamingawan. Sa Bisaya pa, kamingawan. Ilang sa Tagalog. Yung ating paaralan ay napakalaking paaralan. Itong ilang at itong buong planeta, itong buong galaksi, at lampas pa niyan sa buong galaksi. Anong tawag niyan? Kaya dito sa dugukan, may inilabas tayo na information. Ito lang ay mahirap maintindihan pag hindi kayo mag-aaral talaga ng dugukan. Ibig sabihin, this understandable only sa lahat ng mga mag-aaral ng dugukan. And then, if you do not study the lesson of dugukan, never you can understand this lesson. Hindi man ito nangangahulugan na itong kaalaman ng dugukan na higit sa lahat. Ang lahat ng kaalaman ay data ng mundo. Kaya walang higit sa lahat. Isa lang yung higit sa lahat, yung nag-provide lang sa lahat ng kaalaman. Kaya dito tayo sa karunungan. Itong karunungan, ay ibig sabihin itong karunungan, spiritual na mga aral. Na ang nagtuturo ay hindi tao, kundi ang nagtuturo, Diyos lamang. Kaya saan man ninyo hanapin itong paaralang ito? So in the lesson of dugukan, mayroon tayong inilabas 7 foundation of the soul. So ano-ano ang mga 7 foundation of the soul? Yun din ang mga essences ng iyong kaluluwa. Na sa pamagitan ng essences ng iyong kaluluwa, ikaw ay naging tao dito sa mundo. At patayin man ang 3 bahagi nitong 7 essences ng kaluluwa, definitely ang kaluluwa ay mamamatay. Hindi na umiiral sa astral, spiritual na dimension. Ay madilit ang kaluluwa sa living book of life. Ang living book of life ay madilit ang kaluluwa pag mapatay itong 3 dimension. Mawasak ang 3 dimension ng kaluluwa sa 7 mga pundasyon ng kanyang dimension.
That's why I said that it's difficult to understand this if you do not really study the lesson of dugukan. And then much more when you say na nasulat ba yan sa kasulatan? Sa kasulatan na inyong mabasa, hindi ito nasulat. Ang nasulat lang sa kasulatan nating mabasa, body, mind, soul, and the spirit. And the rest dimensions ay hindi na yan nasusulat. Ngunit hindi nangangahulugan na walang katuturan. Dahil paghanapin ninyo ang totoo ninyong pagkatao at kilalanin ninyo ang tunay ninyong pagkatao, kailangan ninyong malalaman ang 7 foundations of your soul dahil dyan ka pumasok sa pinakaunang paaralan na yan ng iyong kailangan matutunan. Para bang elementarya ba? Dahil grade 1 na tayo ngayon, pumasok tayo sa paaralan, grade 1. Anong lesson? College of Mystery. So anong mga aral? Body, mind, soul, and the spirit. Then pagdating ninyo ng grade 4 na kayo, grade 5. So anong lesson natin ngayon? Grade 4 na tayo ngayon. Next is grade 5. So anong next is grade 5? In elementary. Foundation in mystical order formation. College of Mystery na yan. Pero at this level, in the mystical order formation, ang ating College of Mystery is equivalent to the 7 foundations of the soul, which is the primary education of the advanced spiritual study. Then pagdating mo ng grade 5, sabihin mo, kailangan tayo nagdagan ating kaalaman ng isang dimension para grade 5 na tayo. And then pagdating natin ng grade 6, dagdagan din ng isa dimension para grade 6 na tayo. Then dagdagan natin ng isa para grade 7 na tayo. 7 foundations of the soul all. And then natutunan na ninyo na mahigit para ba itong mga 7 dimensions of the soul. Kaya kailangan na tayong umakyat para makaasin tayo sa tunay na kaharian ng Diyos. Dahil sa ating paniniwala, maganda dahil natutunan natin ito, 7 foundations of the soul. Ngunit, pag magkamali tayo sa ating paniniwala, hindi natin katanggap-tanggap na may katotohanan palang 7 foundations of the soul. Kaya, binulag mismo natin ang ating kaisipan na walang katuturan yan. Ngunit, ang ibang mga tao may katuturan sa ilang buhay. Dahil pumasok sila at lumago sila at hindi sila nalito sa panahon ngayon. The same ba as looking or listening to the news by this time? Ako ay nakinig din sa mga balita at wala tayong maraming komento dahil pag ikomento natin lahat, hindi matapos ang ating komento. Dahil ito lang sa katuturang ito. Araw-araw, mayroong Supreme Superlight Angels, pero nganit hindi man ito ipaalam ng buong mundo. Bakit man hindi ipaalam sa buong mundo na mayroong Supreme Superlight Angels dyan? Ngunit, una nang naisulat sa sinaunang mga taong may mga Anunnaki na dito pumarito sa lupa. May mga sky gods or Gadra nandyan sa kalangitan. Appearing in the sky, flashing across the sky. And then that's the form of light. Hindi shooting star. Talagang mga beings galing sa ibang galaxy. Pero bakit ba tayo babalik sa 9 planets palagi na umiikot tayo sa isang liwanag na ito ay liwanag ng, ito ay kometa. Ano ang kababalagan ng kometa? We have to compute all those things. Can you compute your consciousness? To look for God. Ibig sabihin, ito ang equation ba? You have to borrow the scientific method. Then, gusto kong pumasok sa kaharian ng langit. Then, alam ko na hindi man ito makikita nating katotohanan sa lahat ng mga makikita natin dito sa paligid, sa lahat ng mga bagay, lahat ng mga all those things, kasi dahil may mga bagay na hindi talaga natin ma-resolve. Then, I'm trying to look at an equation just to solve the mystery of my consciousness. Kung hindi ma-compute ang ating consciousness, we can create as much consciousness as we can. Dahil, sabihin natin, ito, tayo lahat ay consciousness. Totoo yan. And in fact, you are creating consciousness and consciousness and consciousness. Walang katapusan ang paggawa ng mga consciousness sa iyong buhay. Ngunit, anong consciousness ng kailangan nating matutunan?
Ang all foundations of the seven foundations of the souls ay consciousness lahat yan. Hindi lang makumpleto pag walang energy, light, life. Kaya shell lahat yan. Ngunit ang kailangan natin ngayong mabuo, itong kaunawaan na tayo ay makaabot sa tinatawag na infinite consciousness. If you are one of the light workers in the world talking about fifth dimension, seventh dimension, 11th dimension, all those numerical dimensions, all those dimensions are already existing in these dimensions. Pero hindi natin alam. Dahil tayo ay naniniwala at ang ating imahinasyon ay sobra na nagsasabi na ang ganda pala ng fifth dimension. Hindi na tayo magkasakit. We are now in the fifth dimension. We are now in the fourth dimension. Pero masyadong maraming mga baha, mga lindol, mga sakuna. Kaya yung imagination natin ay nagsasabi, we are now in the fifth dimension, but in reality, ang nagaganap sa mundo ay hindi mga eksperyensyang matutunghayan ng isang nilalang o isang tao o isang beings na talagang pumasok sa higher na dimension. Because they refer it as fourth or fifth dimension, higher consciousness, shifting of consciousness. That's the point. Ang ibig sabihin, maraming gumagawa ng consciousness. So, walang tigil ang paggawa ng consciousness. Bawat tao ay may karapatang gumawa ng consciousness. Ako mismo ngayon, kayo mismo ngayon, gagawa kayo ng mga consciousness. Ginawa mong higher dimension, itong dimension na ito. Fifth dimension. Itong dimension ito, ginawa mo itong sixth dimension. Itong dimension ito, ginawa mo itong seventh dimension. Iba't ibang mga tao gumawa ng dimension. If we are 10 billion people in the planet and each person gumawa ng definition of that dimension, and that's the consciousness ginawa niya sa kanyang sarili. Lahat ay may katuturan. Ngunit ano ang katotohanan? Kaya nga napakalalim itong kaalaman na kailangan natin maintindihan ngayon. So anong kaalaman natin kailangan maintindihan ngayon? Ano ang limit ng ating mga kaalaman? At ano ang limit ng ating mga paniniwala? Upang makita natin itong ating limitasyon at hindi tayo lalampas sa langit sa pamagitan ng ating paniniwala. Kaya pag sabi ni Kristo ay siya ay bumalik dito sa lupa, inantay natin na bumalik si Kristo sa lupa, at din pagbalik ni Kristo ay hindi tayo maniniwala, ipako na naman natin si Kristo sa cross. At pagmamatay, sabihin natin nagpakamatay para hindi kayo masyadong malaki ating kasalanan. Ay tayo magalit, iba man katotohanan ng nagpakamatay at pinatay. We are actually in this world of martial arts. Ibig sabihin, if I will teach you lesson, talunin mo ang iyong kalaban by sparring. And then, pag sparring ninyo, bumagsak ka, knockdown. And then, paggawa mo ng story, ay sinabi na, talo ang aking kalaban, bumagsak. Isang suntok lang, bagsak na. Pero yung totoo ay kayong bumagsak. So, ganun ang kasaysayan by histories of politics. Ako ngayon, umakyat ako sa kuros, napakataas na kuros at tumalon. Tinali ko yung liig ko doon sa taas ng pisi at tumalon. Yan ay ako ay nagsiguradong nagpakamatay. Pero pag ako ay pinako dyan at binugbog ng tao at sinaksak, ay paano ako nagpakamatay niyan? Pinatulan ako ng kamatayan, pinatay. Kaya dito man tayo sa maraming kaalaman, so nasa sa atin na yan kung paano natin irason ang ating mga nagawa sa buhay. Pero pag tayo ay gustong umakyat sa kanyang kaharian, anong gagawin natin? Hanapin ang kanyang katotohanan. Ano ang kanyang katotohanan? Kaalaman o karunungan? Ito, dito tayo. Ano ang katotohanan ni Kristo? Kaalaman o karunungan? Karunungan. Hindi kaalaman. Ito ay mangga. Dahil mayroon kayong kaalaman, sabihin ko ito ay mansanas. Maniwala kayo ay mansanas yan. Dahil sinasabi yan ng master natin, mansanas yan. Tingnan niya, mansanas, mangga.
ay klarong mangga. Kaya huwag kayong maniwala. Pag sabihin ko sa inyo, ito ay mangga, at orange pala ito, may orange, may mangga. Pero pag sabihin ito ay orange na klarong mangga, ay nasa sa inyo na yan. Sunod mo sa atong sulti, mapildigid mo gyapon. Hindi mo mamati sa katotohanan na gustong ituro ng Diyos sa sangkatauhan upang tunay na makapasok sa kanyang kaharian. Klarong-klaro na yan. Kaya mag-practice tayo ng in the real sense, there is the history of politics of time. Don't be misled. There is politics of time. And this real story happened different from the story that we can hear in this format, politics of time. Kaya ngayon, mayroong Supreme Superlight Angels. Ituro na yan. Saan bumalik ang Ginoo, Hesus Kristo? Anong point, starting point? Diyon makita niyo si Hesus Kristo. Diyan, sa langit. Pag sasabihin niyo si Kristo, bumalik sa katawang tao, ipako din niyo sa krus yan. Dahil sa kadami-dami natin mga paniniwala. Pero pagbalik ng Kristo sa kanyang superlight na katawan, yan ay yung pagbabalik for the final judgment. Hatulan ang mundo. Kaya sino namang mapako niyan pag hindi tayo sumang-ayon sa batas ng Diyos sa langit? Kaya wala tayong magagawa laban sa katotohanan, kundi sa pag-abide, sumang-ayon lang sa katotohanan. So, paano mo tayo sumang-ayon ngayon sa katotohanan? Marong formula na inilabas, receive, align, and adapt. At saan man natin tingnan si Hesus Kristo pag siya ay bumalik? Pag hindi tayo naniniwala ni Kristo, ang tayong tawag niya sa Diyos sa langit ay ibang pangalan. So, kailan man natin tanggapin ang tunay na katotohanan ng ating Diyos, maging sa iba mang pangalan? Bumalik ang Diyos. At kung bumalik man siya, bakit man siya bumalik? Nawala ba siya sa mundo? Bumalik para sa pag-harvest ng mga tao, kung sino yung makapasok sa kanyang kaharian at kung sino yung hindi makapasok, patuloy pa na mag-lesson sa malaking paralan na itong mundo nating ginagalawan ngayon. Itong mundo ngayon ay malaking paaralan ito. Kaya we have a small school. That's why we have 3 kinds of education. Formal education, and then we go to school to study. Academy. And we learn knowledge. Knowledge we learn in the school. And before that, sa hindi pa yan, so mayroon tayong informal education. Itinuro ng ating mga magulang. Saan yung tainga? Ito yung tainga. Saan yung ilong? Itong ilong. Saan yung ulo? Yung ulo. That's the informal education. We have learned from the parents, sa mga guardians, sino yung mga nag-aruga ng mga bata. Yung tinuturo niya sa inyong mga anak. And then non-formal education, itong mga technical nating mga ginagawa ngayon. We are a school. Dugukan is a school of non-formal education. Kaya magturo kayo ng eskrima. That is heritage. Cultural yan. Para magpalakas at magpalago kayo ng mga kasaysayan ng ating mga bansa. Itong ating bansa, we must be proud of the history of this nation. Culture of this nation. Not the politics of time. Kaya if you teach me culture of this nation, ang galing ng mga sinaunang mga tao. Dahil marunong sila ng eskrima, then you have to read it in the book. Ay wag na lang. Na ibig sabihin, paano ko man matutunan yung mga lesson na yan? Maganda yan. Na hindi man yan in-illustrate. Kaya ngayon, you are the living evidences of the good achievement ng mga sinaunang mga ancestor natin dito sa bansa. Dahil walang politics of time. Nagturo kayo ng mga tunay na gawa. Hindi lang itong mga salita. May mga maraming marketing. Kaya, non-formal education tayo para ang ating spiritual value reformation ay mas malakas. May dignidad.
May dignidad kahit tinuturuan natin ng mga tao, walang bisyo. Marunong manggamot. Dahil pag may magkasakit, ay dyan, gagamutin nila gamit ang kanilang mga natural na pamaraan. Itong kalikasan is God's very own physician. Sino mang hindi sumang-ayon yan? Hindi sumang-ayon. May ganap ba na taong matino na hindi sumang-ayon nga itong kalikasan ay iyong pinakadoktor ng Diyos? Nature is God's very own physician. Nobody can argue that. Kaya pagsabihin niya, kabiyo ay mga albularyong o mga manggagamot na iya yan sa yawa, o iya sa demonyo, o bawal yan. Walang bawal sa magandang kalusugan. Yan ang utos ng Diyos, hanapin na niyang kaharian. Ibig sabihin, ipalago ang inyong mga karunungan, higit sa kaalaman, at matututo tayo ng mga kaalaman. That's because that's very needed by this time. And then we can define what's politics of time and what's reality beyond the politics of time. So, saan natin matutunghayan yan? Dito lang natin matutunghayan yan pag ating gagawin. Ipalago natin ang ating mga kasaysayan. Sa mga kasaysayan na bago pa tayo naging malaking bansa ngayon, ang laki-laking bansa na ngayon ating bansa, Pilipinas. Sa una, mga kaharian-kaharian, tribes, maraming mga tribo. Ngayon, pinag-isa tayo ng Diyos sa langit. Kaya naging malaking kaharian tayo ngayon. Bakit tayo naging malaking kaharian? So we go back to the mystical order formation. Hindi tayo maging malaking kaharian ngayon pag walang mystical order formation. Sino yung mga players of the mystical order formation? Mga spiritual practitioners. Mga spiritual practitioners, sila yung nakipaglaban upang magkaroon tayo ng kalayaan ngayon. Then who will create the history? Yung mga marunong magsulat. Sino mag-influensya sa mga marunong magsulat? Yung mga may kapangyarihan. That's why we have this history of time. Kaya ako I am writing a book. Would I believe history if it is not really clear? If I cannot really do it? And we have the right to speak. And we have the right to believe. And everyone as well have the right to believe. No big deal. No problem. That's freedom of the will. But if we are blinded, pag tayo ay nabulag ngayon sa katotohanan, isang tanong, mapalakas natin ang ating bansa. Mapalakas natin ang ating planeta. Makaintindi tayo nitong mga deception, mga trickery na magaganap sa ating mundo. Kagaya yan sa pagkasabi ako ay tumalon sa krus at nagpakamatay. O kayo ay tumalon sa krus at nagpakamatay. Hindi kaya tayo hinatulan? Hindi kaya tayo hinatulan kayo? Dahil labag kayo sa paniniwala ng infallible authority? Diana was infallible authority. Ng authority ba na hindi magkamali? Dahil tamang-tama talaga yan. Walang pagkakamali. That's the authority. Orthodox. That's common authority. The biggest authority in life. Kaya, to suggest, we have to follow the teaching of the Divine Master in the person of Jesus Christ 2,000 years ago. Ano yung teaching yun? Seek ye first the kingdom of God. And then, marami ding magkamali nitong seek ye first the kingdom of God. You have to translate it in Bisaya. Pangitaan na ito ang gingarian sa Ginoo. Tagalog, hanapin natin ang kaharian ng Diyos. In fact, napakaraming mga tao naghahanap sa kaharian ng Diyos. Halos lahat ng mga may paniniwala ay naghahanap sa kaharian ng Diyos. Nandito tayo sa taong skeptical. To see is to believe. I am one of that. Kaya, ako ay very skeptical. Sabihin lang natin, I'll make myself as an example. And then, ako ay ipahanap mo sa akin ang kaharian ng Diyos. My first question is, can you give me a picture? Para mahanap natin.
mayroon ka bang address? O pag walang address, mayroon kang picture, may anong mukha? Ang mukha ba niyan ay mangga? Ay mukha ba diyan ay orange? Ay anong mukha diyan? Para bang Cebu City yung kaharian na yan? O erong mga landmark, makikita natin yan. Then sabihin mo rin sa akin, ay grabe ka, pilosopo ba nimo? Ipahanap nga sa iyo. Paano man natin mahanap pag hindi natin alam yung mukha? Baka makahanap tayo ng iba. Sabi na Cebu City ang ating ipahanap sa atin, yung inahanap natin ay yun doon sa ibang bansa, malayong malayo sa Cebu, labas pa sa Pilipinas. Nakuha ninyo ang ibig sabihin na pag sundin natin ang sugo ng Diyos, alam natin yung star mapping, alam talaga natin yung tamang direksyon. Hindi lang tayo maniniwala, dahil pag ako ay maniniwala, sabihin ng aking kaibigan, ay yung kaharian ng Diyos. Doon ako galing, doon Cebu City. Maganda, maraming mga building, malaki. May mga malls, may mga hotels, lahat, maganda. Pagpunta ko rin doon sa langit, ay, ito pala yung langit. May Humba Heavens. Yung Humba Heavens, yung suki namin doon sa Busay. Doon kami kumain ng mga pag-going to Sudlon, and then may nakatatak yan, Humba Heavens. Before you go home, pwede tayo makapunta doon sa Humba Heavens. Ay, sabihin din natin, ito pala yung Cebu City. Ay, ito pala yung kaharian ng Diyos. Ang daming mga magaganda. Ito ay overlooking pala ito sa bundok. At ito, nakapatong din sa bundok. Ay, ako din ay naniniwala. Ito pala itong langit. Maganda. Kaya ito mga kaluluwa, maraming mga kaluluwa, this could be part of your experience as well. When you do your astral spiritual study, consciously na kayo. Palagay natin consciously. And then you believe, kasi itinuro ng ating mga paniniwala, na mayroong impyerno, mayroong purgatorio, mayroong limbo. Yan pagpunta natin sa astral spiritual world, sabi ra ba ng aking paniniwala, pag hindi tayo mabuting tao, makapunta tayo sa impyerno. Doon tayo ipadala. And then, nangyayari talaga yan. Totoong may impyerno, doon tayo ipinadala. Kaya natakot tayo roon at nasaktan pa rin. At pagkagising mo, halos hindi ka makahinga pagkagising mo ba? So, pinunta ko doon sa impyerno. Doon ako ipinasok sa impyerno. Nakita ko pa doon yung mga artista. Nakita po doon yung mga hindi artista o sinong klaseng mga tao. Kita ko doon yung mga buhaya. May buhaya para doon sa impyerno. Totoo in your astral spiritual study. Dahil yan yung paniniwala mo sa iyong sarili. Mayroong impyerno. Kaya yung paniniwala ay totoo. Nandyan yan lahat sa astral spiritual world. Ngunit ang mission nyo ngayon, pasukin ang kaharian ni Jesucristo. Ang tawag ng kaharian ni Jesucristo, inilarawan niya ng paraiso. Hindi langit. Ang langit ay hindi yan ang paraiso. Ang astral spiritual world, hindi yan yung langit, hindi yan yung paraiso din. Ngunit pag ikaw yan naniniwala at nasa ka-astral dimension ka yung katawan, ay maging totoo yan. But hindi lang ganyan ang iyong paniniwala. Lampas kanyan. Masasabi mo, ito pala yung structure. Ito pala yung program ng impyerno. Tumayo tayo kay kasi hindi din madali itong magsigilan tayo upo. Pagdating ninyo sa katuruang karunungan, ay inyong matutunghayan na ang lahat palang makikita nating program sa dimension ito. That's because yan ang nasulod sa inyong mga memories. Kagaya mo ng cellphone, yan ay yung program lahat, naka-stored up sa inyong simpak, sa inyong memory. So, ibig sabihin, yung large language model ay parang ganyan ang kanyang senaryo. But you go outside of that, napakalawak pa at higit na malawak. Hindi ninyo masusukat. Kaya, pag itong tanong natin kung ano ang limitasyon ng paniniwala, ang limitasyon ng paniniwala hanggang astral spiritual world. Ngayon, nilampas na kayo sa paniniwala. Nandito na kayo ngayon sa pananampalataya. Sinabi ni Kristo,
Hanapin niyo yung kaharian. At sinunod mo yan, hanap mo ang kanyang kaharian. Wala mang taong nagtagumpay, madaling magtagumpay, na mapasok niya ang kaharian ng Diyos, na madala ang kanyang physical na katawan. Lahat ng mga tao ay mamamatay. Kaya sinasabi ni Kristo ay, ang panahon ay maikli lang. Time is so short. Which is definitely right. Time is so short. Dahil pag ikaw ay matrap sa mundo ng espiritual, maging equivalent niyan ay 1,000,000 taon dito sa mundo natin. Pero, wala ka sa iyong physical na katawan. Wala ka sa physical na mundo. Nandyan ka sa tinatawag na impyerno, limbo, or purgatorio. Maging 1,000,000 equivalent dito sa earth count natin. Revolving around the sun 365 days. So, napakatagal. Ngunit, if you are in the astral spiritual world, matagal na matagal, pero you cannot count that by the days. Ang suffering ay walang katapusan. Pag doon ka ipinasok sa impyerno. Ngunit pag ikaw ay natrap sa iyong physical na katawan, sana matrap tayo sa ating physical na katawan at makaabot tayo ng 1,000,000 taon. So, mang-ayon ba ang batas sa physical na mundo? So, mang-ayon, hindi. Ibig sabihin, pag tayo ay matrap sa astral body, ilang milyong taon, maging ilang milyong taon sa astral spiritual world, hindi tayo mamamatay. And then sa physical na katawan, sana din matrap tayo ng 1,000,000 taon. Pero yan ba ang batas ng physical na mundo? Hindi. Mahirap na ngayon sa isang tao ngayon makaabot ng 100. Kaya hindi nagsinungaling si Jesucristo sa sinaunang panahon. Life is so short. Time is so short in this time. And we are now in this ending point of time. And the new time will come in. Ibig sabihin, bagong formation ay dumating. Ibig sabihin, bagong formation dumating, bagong programa na rin ang ipasok sa mundo na kinalagyan ngayon. So pag pumasok ang panahon na yan, ano ang magaganap sa kinaharap? So marami man tayo ngayon, naghantay tayo ngayon. Everybody is waiting for God. We just say it in this way. Marami ngayon naghihintay. Naghintay tayo na bumalik na si Jesucristo. Saan bang bandang parte ng planeta siya ay bumalik? Makita siya sa lahat ng mga tao. At pag bumalik man si Kristo ngayon, anong klaseng katawan? Katawan ba na parang katawan natin ngayon? Kung sakaling bumalik sa katawan ng parang katawan natin ngayon, di ba kaya tayo patayon? Di ba kaya siya patayon? Ilansang na uli na si Paco diyan sa cross? Considering sa mga kapangyarihan nitong mundo na hindi tumanggap sa tunay na Diyos sa langit. Sabihin na natin hindi tumanggap, kaya tumanggap pa. Sa panahon ni Jesucristo, ini-illustrate niya ang kanyang kapangyarihan na siya ipinadala ng Ama, siya pa mismo Diyos, nagkatawang tao, at sinabi na niyang Ama nagpadala sa kanya, nakita pa mga ebidensya, ngunit hindi man siya pinaniwalaan ng mga tao. Hindi katanggap-tanggap. May kaibahan ba sa sinaunang panahon, sa paniniwala at sa ngayon na paniniwala? Wala. Dahil ang limitasyon ng paniniwala ay paniniwala base sa kaalaman ng tao. Mag-isgot man tayo og mga batas ng Diyos. Mag-usap ba tayo ba ng mga batas ng Diyos? Base ba sa mga batas ng Diyos? Ngunit ang paniniwala, ang interpretasyon ng paniniwala ay, ang limitasyon ay ganyan. Only by wisdom na ang tao ay makakilala kung ano ang mabuti sa masama. By knowledge, ang tao ay makilala niya kung ano ang tama at mali. By wisdom, ang tao ay makilala niya kung ano ang tama sa mali. Kaya, ano ang tama sa mali sa panahon ngayon? Isang tanong ito na inyong tingnan. Masagot ninyo ito ay solved na 50% of your problem of ascending life into higher dimension. Ano ang tama sa mali sa panahon ngayon? Ano ang tama sa mali sa panahon ngayon? Mayroon. Ang tama sa mali sa panahon ngayon, itong program natin ngayon. Program, ano bang program na sinusunod natin ngayon? Are we eating the fruit of life or are we eating the fruit of knowledge?
Ibig sabihin, ano ang tama sa mali? Anong tama sa mali ngayon? Ang tama sa mali ko ngayon ay ang aking paniniwala. Ako ay naniniwala. Si Kristo ay bumalik sa katauhan ng isang tao. At sa yan ay maghatol sa mundo. Magawa ba yan ng Carbon Atom Life Foundation? Magawa? Hindi. Hindi magawa. Dahil may transformation na magaganap. Ang Carbon Atom Life Foundation, inilarawan yan, protons, neutrons, electrons, in Bible 666 yan. Na ibig sabihin, pag may bumalik na Kristo na Carbon Atom Life Foundation, 666 ang iyang periodic elements na description. Mortal na tao. Ngunit ang kapangyarihan ay super power pa rin. At ang kanyang mga anghel ay super power pa rin. Nandyan sa kalangitan. And then, papasok na tayo niyan. Ngayon, papasok na talaga tayo ngayon. Nakikita na natin yan. Kaya ngayon, in the book 1 of volume Sadducean, ano ang kaibahan ng Supreme Superlight Angels at Advanced Technology? At long distance viewing ay pareha lang. Inaudible, for example, inaudible, hindi talaga marinig natin, may sound. So anong kaibahan sa Supreme Superlight Angels at sa UFO dyan? Makikita natin, wala din, inaudible din, no sound. Sa frequency, ang mga machine, pwede magkaroon ng machine failure, kaya magka-crash landing. Pwede din mo gumawa ng mass landing. Kaya klarong-klaro yan na advanced technology yan. Ngunit pag Supreme Superlight Angels, walang mass landing. Paano man sila mag-mass landing? Hindi man nila nakaprogram mag-mass landing sila. Isa lang Supreme Superlight Angels yan. Pag dapo dyan sa iyong harapan, gamit ang tunay nilang liwanag, ma-powderize ang iyong katawan. Kaya nga, in the time of, there was a mention there in the Bible. We'll borrow first the narration of the Bible because this is a good example sa lahat ng mga believers. For the non-believers, no problem. Because it could be in the different explanation. Better yung ending, ang bottom line is the same. Iba lang yung modality na ating ipagpaliwanag. But this is very clear. During the time of Moses, si Yahweh ay nagpakita sa Mount Sinai. Sinabihan niya si Moses na ipaalam mo sa mga tao sa ibaba na magpakita siya, maghanda yung mga tao, ipaalam. Pero wag sabihan ng mga tao, umakyat dito sa bundok dahil mamamatay sila. Nilagyan ng boundary ang bundok para hindi doon umakyat ang mga tao. Kaya dahil sa panahon na umakyat sila sa bundok, sa pagtumingin sila sa Diyos, ay mamamatay sila. At alam ng tao, pag makakita sila ng Diyos, ay mamamatay sila. Sa anumang rasyonale na matakot man ng tao. Kasi na unang panahon na makakita sila ng Diyos, dahil mamamatay daw sila. And then, ituloy natin. Sa panahon na nagpakita na ang Diyos, diyan na sa panahon na ang Diyos ay magpakita na. Bumaba si Moses, pumunta siya doon sa mga tao. Sinabi ng mga tao, Moses, ikaw na lang yung umakyat sa bundok kasi kami, malayo na pero takot yung mga tao. Pag kami ay umakyat sa bundok, masiguradong mamamatay kami doon. Hindi pa makaabot sa bundok, mamamatay na sila. Abe, anong mga rasyonalin yan? Because sinasabi din yan ng mga karaan, mga ancestor na nagsulat ng kasulatan. God is a consuming fire. Ibig sabihin ng God is a consuming fire, ang Diyos na imong Ginoo, ang Diyos ay kalayong makasunog. Dahil sa lahat ng mga pagpakita ng Diyos sa sinaunang panahon sa pamagitan ng apoy. Kaya burning bush nakita ni Moses sa Mount Sinai. Kalayo na apoy. Kalayo, di ba? Apoy man ang apoy. Kalayo ang kalayo. So, kalayo ang nakita. Kalayo o haliging ulap o kalayong makasunog. Apoy ang makita sa tao. Bawat panahon nagpakita ang Diyos. In the person of Jesus Christ na going to Damascus si Pablo, according to the narration of the scripture, nagsakay ng kabayo si Pablo at Saulo. Then,
Nakita niya ang super light body of Jesus Christ. Kaya natumba ang kabayo at siya ay nabulag. Nalaman niya si Jesus Kristo pala yun kasi sinabi man, bakit gipalutos niya ako? That was in the person of Jesus Christ in His super light body. So anong pagkakaiba ng super light body at saka supreme super light body? Malaking pagkakaiba. Dahil sa katawang super light body, pwede siyang nagpakita at nabulag lang yung tao. Ngunit sa supreme super light body, hindi talaga yan maaaring magpakita sa harapan mo. Dahil mapowderize ka, pareha na, murabag pa explanation sa siyensya ba na when you are shocked or shocked by the black hole, spaghettified ka, mapino-pino kag mayo, makumpres kag mayo, and then to do no hope of return. Hindi ka na makabalik. Ganito ang misteryo na kailangan nating tingnan ngayon. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. And then I will say, this is an spiritual information. Ang planeta natin ngayon ay ongoing planetary ascension. This planet now is in the right age. Ibig sabihin, in the right age na, nasa maturity ang ating planeta ngayon. Kaya, lahat ng mga nininirahan din at the maturity age, just like in the physical body, ngayon, nandyan na kayo ngayon sa maturity age ninyo. Kaya mga old souls kayo ngayon. Pero ang pagka-old souls ninyo ngayon ay dahilan kayo ay natututo na sa mga karunungan na higit sa kaalaman. At sa pagkatuto ninyo nitong mga karunungan ngayon, in line with the responsibilities, spiritual responsibilities, you are assigned to accept the ascension of life in the higher dimension. Kaya ba tayo ngayon, pag nandito tayo ngayon sa paniniwala, walang nagkamali sa paniniwala. Hindi natin sinasabi na ang ating paniniwala ay mali. Ating ipinipresenta dyan kung ano ang limitasyon ng ating paniniwala. At then, makita na natin dyan ang limitasyon ng ating paniniwala. Hindi na natin yan madagdagan pa dahil umabot na yan sa limitasyon. Dahil sa paggawang dagdagan natin ang limitasyon ng ating paniniwala, ang ibig sabihin yan na yung practice ng dogmatism. Maski hindi sapat, ay ginawa nating sapat. Kaya, maski hindi yan ang kaharian ni Jesucristo, pero sinabi man nating paniniwala, yan talaga yung kaharian, hindi natin maabot ang tunay na kaharian dahil hindi sapat ang ating karunungan. So, paano man natin gagawin yan? Salungatin ba natin ang ating paniniwala sa pananampalataya? Hindi kailangan. I-feed up natin ang ating paniniwala sa ng malakas na pananampalataya. Na ibig sabihin sa pananampalataya, tayo ay naniwala ng ating Diyos, ang pangalan ay Jesucristo. Tayo ay naniwala ng ating Diyos, ang pangalan ay ibang pangalan. Maging Buddha, Yahweh, Krishna. Sa lahat ng mga pangalan, God the Father, Almighty God, Most High. No problem with that. Napakaganda na. Mayroon na tayong paniniwala. We have now the fundamental. Then from the fundamental, we have to go advance. Anong advance? From the body, mind, soul, and the spirit. So, we have to extend 7 foundations of the soul. From the 7 energy centers, we have to extend it into 11 foundations of life. Ibig sabihin, 11 energy centers of life. And after that, we have to proceed. 16 energy centers, 24 energy centers, up to the higher and the higher, hanggang sa mabuo natin. Mayroong mangyayaring transformation of the carbon atom life foundation and the gradual transformation into higher version hanggang sa maabot ang advanced elemental foundation. Anong pagkakaiba ni Moises sa mga tao? Na si Moises, dumating ang panahon si Moises ay harap-harapan na nakipag-usap. Nag-chat sila ni Yahweh, harap-harapan, na hindi siya nasusunod. Samantalang ang ibang mga tao na hindi gaya makalapit kahit ilang metros doon pa sa lumayang malayo, hindi talaga sila maaring makakita ng Diyos. Or else sila ay masusunog. Ano mang pagkakaiba ni Moses at sa mga tao na parihaman silang mga tao. At yung nakaakyat lang doon sa bundok, sumama ni Moses yung 70 ka mga pinuno ng Israelites.
Na ibig sabihin, anong pagkakaiba nila na pwede man silang makaakyat at humarap sa Diyos? Ito na ngayon ang mystical order formation. Ang mystical order formation na kailangan ng tao ng kanilang katawan ay purified. And then, anong ibig sabihin na itong purified na katawan? Katawan nga gaya ng katawan ni Moises. Kung anong enerhiya na naging purified, nag-sanctified sa kanyang katawan, na pwede man siyang humarap ng Diyos na hindi siya masusunod. Ngayon, ang tanong, kaya ba yan ng Carbon Atom Life Foundation? Hindi. 100% hindi. Pag humarap tayo ng mga alien technology, si Kristo na dumating na alien technology o AI, no problem. Ang ating katawan ay more than enough. Hindi tayo masusunod. Kaya sabihin na natin, ay, mapagmahal talaga si Kristo. Tinulungan tayo, hindi tayo nasusunod at nakaharap natin ang tunay ni Kristo. Ganyan, sabihin natin, pagkawasak ng mundo, hindi tayo mawasak din sa ating tinatayuan. Ibig sabihin, maski sa ating paniniwala. Ngayon, ang dami-daming nag-antay ng Divine Master. Sabihin natin Divine Master, the person of Buddha, Krishna, Yahweh, Jehovah, El Shaddai, Adonai, Emmanuel, lahat ng klaseng mga pangalan na ating natutunan o nalalaman. Saan ba banda dito sa planeta natin antayin ang Diyos? At anong point dyan o anong punto na makikita natin dyan ang simula ng kanyang pagpapahayag ngayon? Ang sagot niyan ay mahirap. Hindi masagot sa paniniwala. Or else, pilitin man natin masagot sa ating paniniwala base sa ating lahat ng mga mabasa. Manatiling paniniwala yan. Ngunit, ang sabi ng Diyos, hanapin ang iyong kaharian. Siya ay babalik diyan sa langit. Makita siya diyan sa langit. Ngayon, nagpakita na sa atin ngayon ang mga supreme light angels. Hindi yan mga kababalaghan. Kaya nga tayo ay walang kababalaghan. Pag sabi nila ngayon, mayroon 3i atlas ngayon, kababalaghan. Defying all the laws of physics by this time. Kaya yan, ayun yung interstellar pumasok dito sa ating galaxy. Mga taga-ibang planeta o taga-ibang malayong galaxy pumasok sa ating galaxy ngayon. Kaya, malaking kababalaghan yan. Pero kababalaghan ba yan sa mystical order formation? Hindi yan kababalaghan. Araw-araw nga na yan Supreme Light Angels. Ngayon lang, na-cover up lang ito. Hindi lang ito madaling maintindihan dahil ang dami-dami mga satellites sa kalangitan ngayon. Ang dami-dami mga advanced technology ngayon. Mukhang Supreme Lights din. Plus pa sa mga light workers na pakarami na masyadong nagpropagate ng mga alien. Kaya, okay lang yung mga alien, mga gwapo. Di man mga gwapo pa ilang ibutang. Pag ako ay alien, sabihan ka, batay, gini mga gwapo na akong naon nyo diya. Kaya bang alien ba nga di pagyung gwapo mga naon? Pag makakita nito na yung mga alien, itong mga taong ito, magsasabi nila na mag-alien na lang ako. Dahil pagkagwapo pala lang itong mga alien. Tadi, tingnan niyo mga AI ngayon. Gwapo kayo mga AI ngayon. Di ba kaya magmahay ng mga alien nga ang AI ang ginawa nila ngayon pagkagwapo niya sila. Ang naong nila, may pay bao, kaya pwede kanina, gwapo bang bao? Pero na, talking to the truth. Dahil ito man ang ipinalaganap ng imahinasyon ng mga tao. Maski sa mga spiritual practices, this is the time to wake up. Sa lahat ng mga spiritual practices, we are not convincing. We are presenting the overview sa ating mga paniniwala. Pag bumalik si Kristo o ang ating pinaniwalaang Divine Master ng langit, hindi na yan bumalik magpakilala sa katawang tao. Dahil sa patalik doon man na sila patubangon, hindi sila makilala. Dahil pag makilala, patayin lang yapon sila. Ang dami-daming bata sa ating mundo ngayon. Hindi pa tayo mapatay diya pag tayo ay tituong tunay tayong, ikaw tunay kang si Kristo, tunay kang banal na tao sa sinuunang panahon.
na lahat ng mga tao ay naniniwala sa iyo. Pagkasabi mo ikay iyan ay patayan ka ng mga demonyo. Kaya bumalik si Kristo diyan sa langit. Pag maghintay tayo, at yung mga tao naghintay, kailan bumalik si Kristo? Kailan bumalik ang ating maestro? Ayun na, yan. Pumunta kami doon sa Cordilleras. Habang nag-drive, yung tumakbo yung sasakyan, dyan kami sa sasakyan, nag-usap-usap kami ba? Then we had to explain, nasasabi ko sa isang mga gustong mag-aral ng ating mga katuruan. Kasi nag-intay din siya. Kasi sabi ko na, kailanman mo, if you are follower of Jesus Christ, or yung master mo, and then the big question ba, if your master is God, then you are follower. Kailan ba mo mahabol ang iyong master pag ikaw ay follower? This one thing ba, practical tayo. If you are a follower of your master, mahabol mo ba yung master mo? Basta maglakad lang yan? Kasi yung master ay, if your master is God, pwedeng pumasok ba yan sa bato? Pwede yan pumasok dito ng langit? Pwede yang mawala dyan, parang bula. Paano masundan yung master mo? Mas lalo na pag antayin mo nga nasundan, hindi mo na nasundan, antayin mo na ngayon. Ibig sabihin ba, ikaw ay nagsama tayo, sinundan kita. Naiwan mo ako dahil ang bilis mong tumakbo. Saan ka pumasok ka ng bato, umuwi ka sa langit, ay dito ako ay naiwan. Ay, naghintay ako. Ay, buti na lang, may alala mo ito, balikan mo pa ako dito. Baka pasabihin mo, pumunta na tayo nga dito. Bumalik pa tayo roon. Ay, sabi ko sa kanya, pag di mo masundan, di salubungin mo na lang. Ako maghintay ako ng maestro. Ay, saan ko man hintayin ng maestro yan? Bumalik pa yan dyan. Salubungin ko doon, saan dyan nagpunta? Or else, maiwan talaga tayo ngayon. Maikli lang ang panahon ng tao ngayon. Dahil talagang maniwala man tayo sa hindi kailangan ng paniniwala. Dahil ito ay magaganap. Ang lahat ng panahon ngayon. Ang lahat ng panahon ngayon. Ngayon ay linggo ngayon. Bukas ay Lunes, Martes, Miyerkules. At sa lahat ng mga buwan at mga taong magdaan. Pag i-add man natin lahat yan, maikli na lang ang panahon ngayon. Napakaikli. Dahil kailangan ng magbago ang panahon. Dahil nagbago na talaga ang frequency. In fact, pag tingnan ninyo ang mga aura ninyo ngayon, napakalaki ng pagbabago sa aura ngayon. Napakalaki ng pagbabago sa aura ng ating planeta. Kaya yung ibig mga balita ngayon, napakalaking pagbabago ngayon. Ano ang fury na kailangan nating bantayan ngayon na talagang magaganap, then masyak ang mga tao? Okay lang pagsabihin, tectonic, volcanic, dahil alam naman natin ngayon na tambok or busog na ang planeta ngayon. At gumagalaw ng Pacific Ring of Fire, lahat ng mga fault lines ay pwede na yan gumalaw anytime. Pero may isang shocking wave dyan na hindi nasasabi sa mga tao. Hindi tectonic, hindi volcanic. Ano yan? Hindi tayo mangunguna. Ngunit, marinig, you must be careful by this time. Pakinggan lang ninyo anong mga nagaganap ngayon sa ating mundo. At then, pagsabihin man din natin, itong mga sinasabi ng ating mga kapatiran ay totoo yan. Pagkabagaman sabihin ba, haliging tonton, siya ay oracle. Sinasabi niya, ay mag-ingat kayo dyan kasi may parating dyan na bagyo, may parating dyan na ligdol, parating dyan na mga tornado. Na ibig sabihin, normal yan, mahulaan na talaga yan. Dahil data na yan at talagang hindi maiwasan. Mangyayari yan. At ang isang paghandaan ngayon, na maghanda tayo sa malaking gutom. Bakit maghanda sa malaking gutom? Dito sa Dugukan, walang gutom. May bingka, may mangga, may apple, may orange. Pero, konti lang. Pero sapat na sa isang tao o dalawang tao. Kaya ako, pag kumain ako lang isa,
Ako lang yung mabusog, kayo wala na, hindi na kayo mabusog. Kaya hindi na lang natin kainin itong pagkain, ibigay na lang ito natin sa aso pag may konti lang, pagdating sa panahon na yan. Dahil ay ngayon, hindi ninyo nakikita, nagaganap ng malaking digmaan ngayon sa economy. Sa economy nga side, malaking digmaan yan. Kaya, pag hindi handa ang tao, nawala yung mga pagkain, kulang ang supply sa enerhiya, and then gutom ang mga tao. Hindi pa kasali niyan yung mga pagsubok ng panahon. Mga lindol, bagyo, baha. Both man-made and natural upheaval. Gawa ng tao. Mga kalikasang mga gumagalaw dahil tinitrigger ng tao. So, yan ay magaganap. That's actually by this time, pag tingnan niyo yung aura ngayong panahon, maghanap pa kayo ng kinabukasan, ang kinabukasan ng tao ngayon, nakasalalay na lang kung anong daan ang kanyang tahakan dito ngayon sa ating mundo. Daan ng art of life o daan ng art of destruction. Dalawang daan na lang yan. Hindi na maraming daan. In the scientific model or the non-scientific model, which of these ways ay masasabi natin, wala dyan, nandyan lang, art of life or art of destruction. Dalawang daan na lang yan. If you are in the art of life, okay, wake up. Huwag maging judgmental sa iyong sarili. Huwag mong sabihin na mali yan, ay tama yan, dahil mas lalo kang malayo sa katotohanan. Dahil i-invoke natin, ito ay sinasabi ni Jesus Cristo. I-invoke natin, inasabi ito ni God natin. Ba yan yung sinasabi ni God natin? Sinasabi ba ni Buddha? Sinasabi ba ni Krista? Sinasabi ba ni Yahweh? Baka hindi nila sinasabi. Ang atin lang yung nagsasabi. Kaya nga, sino yung tama at sino yung mali? Kaya nga, hatulan tayo ng Diyos. Dahil hatulan tayo ng Diyos, sino yung maligtas? Pag tayo lang dugukan maligtas, ay hingin na lang natin sa Panginoon. Ibigay na lang natin sa lahat. Bahala na lang hindi tayo maligtas dahil pag pumunta tayo sa langit, puntahan natin yung langit na siguradong kasa tayo. Hindi lang mapasok yung 144,000. Dahil baka malungkot din tayo dyan. Kaya maliit lang. It is actually kidding lang yan. But it's actually reality. I have my reason why to speak that words. Because ito ang ating senaryo na ipinapakita. Why we have to limit? Dahil sinasabi ng mga salita. What's the function itong mga salita? Words are always created or used to hide the truth. Kaya nga ang Diyos ay nagpaliwanag diyan sa kasulatan na siya ay salita. Bakit hindi man ipiniliwanag ng Diyos sa kanyang pagkatao, sa iyang pagka-Diyos diyan sa kasulatan na siya ay vibration din? Siya ay liwanag. Bakit man din kailangan magsimula siya sa salita? Pag siya ay magsimula sa vibration, hindi na maaring pag-usapan pa natin. Dahil pag tingnan natin itong vibration, ang vibration ay magtuturo sa iyo ng katotohanan. Walang tago. Ngunit, pag dito tayo sa salita, ang salita ay maraming itago ang salita. Kaya tago ang Diyos ngayon dahil maraming mga salita. So this is the time to learn the language of God. What's the language of God? Vibration. You would not say that the language of God is Latin, Aramaic, Hebrew, English, Chinese, Bisaya. Mas lalo tayong malayo. Kaya pumalapit itong mga alien. What could be the language of the aliens? Hulaan ninyo, mayroon bang nakausap yung mga alien? What's the language of the alien? Wala, no? Pero sabi ng mga tao, mayroon, abducted sila by the aliens. English. Kaya nga si Indy ay mukhang German kaya English pala. Ay buti na lang pagdating ng mga aliens ba, magtagalog ang aliens. Pinaburan tayo ng aliens ba? Pero pagdating ng aliens, sobra pa siya kanang langgam na nag-istorya dito kasabot. Tayo lahat yan. Mas advanced technology sila kay sa atin. Kaya pagdating ng Supreme Super Light, dito, dumating ba sila? Hindi. At andyan, dumating na sila, wala. Nandyan na sila, hindi na kailangan dumating. Kaya pag antayin ninyo, maghanda na lang tayo. Ihanda ang sarili dahil
sa araw ng paghukom, final judgment. That is the final energy shifting, major energy shifting. Prior to that, before yan magaganap, gumagalaw talagang kalikasan. Mayroong revolution of energies. Ang ibig sabihin ng revolution of energies, trembling. Sinasabi yan ng kasulatan din. Yung mga pagyayanig ng mga kabituunan, mga planeta sa kalangitan. And then, exempted ba ang planet natin yan? Kaya pag dumating 3-eye atlas, dagdagan pa ng 4-eye, and then 5-eye, lahat yun mga then tayo ay practicing angels contact and correction every day, then sabihin natin, misteryo na yan. Hindi na yan misteryo dahil talagang yan ang mundo na ating ginagalawan ngayon. Pero pag dito, ang mga tao na mga magtuturo talaga, kaya gusto nila maka-ascend ang mga tao. It could be mga taong nagtuturo ng pang-spiritual or pang-religion, o lahat ng klaseng mga tao, private or public sectors. Ini-open natin ang mga tao ba na mayroon mga supreme light and yan. That's why I said that this topic that we are now doing could be put into the scientific model, could be subject to research or scrutiny. I-welcome natin pag mayroong mag-examine. Ano ba yan? We will not make our own conclusion. Then who we are to make conclusion kung sino sila? But then pag walang model na ma-apply talaga, hindi natin masagot dahil we want to find an answer, then we cannot really solve the problem. Baka may ibang paraan. At dyan na tayo. Pag magtanong yung tao, ano kayang gagawin natin for spirituality? Okay, we'll do it. Mayroon tayong lesson. Do it. Induce contact and correction. Ibuksan ninyo ang mga informations of your advanced spiritual function. Nandyan sa inyong pagkatao. Wala sa ibang pagkatao. And that will resonate, that will prove the words of Christ again to say that the kingdom of God is within you. Within you, ha? So, ba't din sa ang bad sa iyong pagkatao? This is the story. We have to look at it, especially by this time. So many things, napakaraming mga bagay. So, hindi man matapos itong ating mga gagawin ngayon. So, we'll just continue the next time. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinayahan. Bim.